Magandang gabi kapatid kaibigan, narito pong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na huwag mong pilitin baguhin ang sarili, na sa huli hindi rin naman nangyayari. Kapatid kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito upang magbigay gabay at pagpapaalala sa maraming tao na gumagawa ng mga listahan ng New Year's resolution sa kanilang buhay na gusto nila sa pagsapit ng bagong taon na ang mga mali nilang nagawa sa kanilang buhay ay ayaw na nilang gawin pang muli, bagay na napakabuti na ninanais ng isang individual. Kapatid kaibigan, sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng paksang ito, ako ay tatalakay ng ilang katanungan sa pagbibig at bibigyan na rin ng kasagutan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Narito ang pagkakasunod-sunod ng mga tanong. Kaya bang baguhin ng taong kanyang sarili pati ang kanyang puso? Paano mababago ang puso ng tao? Sino ang magbabago sa puso ng tao? At ang pang-apat at ang panghuli, bakit kailangang mabago ang puso? Kaya bang baguhin ng tao ang kanyang sarili, pati na ang kanyang puso? Iyan ang unang katanungan. Kapatid kaibigan, nakakalungkot mang isipin we are powerless to change ourselves in that regard. At dahil dito'y ipinadala niya ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para iligtas tayo. Ang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay paraan ng Diyos para baguhin, para makapanumbalik tayo sa kanyang sarili. Repentance and faith in Christ is God's avenue to change, to restore us to Himself. Alam mo ba kapatid kaibigan, sa sandaling na-restore ang kaugnayan ng tao sa Diyos, lahat ay posibleng magkaroon ng pagbabago. At ang mga ito ay ang ating ideas, ang ating perspective, ang ating values, at ang ating aksyon through the work of the Holy Spirit within us. And we find the old self has gone. At iyan po ay may referensya na mababasa sa 2 Corinthians 5:17 na ganito po naman ang nasaad. Therefore, if any man in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kapatid kaibigan, napakalinaw ng sagot sa tanong na number 1 na hindi kayang mabago ng tao ang kanyang sarili. Kailangan niya ang Diyos na siyang makapangyarihan, na siyang may kapangyarihang baguhin ang tao. Ang sabi na nga po doon sa nabanggit, we are powerless. Wala tayong kapangyarihang mabago ang ating sarili, maliban na ang Diyos ang bumago sa ating mga puso. Hindi natin kailanman mababago ang ating sarili. Yan po ang unang sagot. Ayan po ang unang katanungan, kaya bang baguhin ng taong kanyang sarili? Ang sagot po
Ang sagot po ay hindi. Walang kapangyarihan ng tao mabago ang kanyang sarili. Kailangan niya ang tulong ng Diyos. Pangalawa, paano mababago ang puso ng tao? Yan ang pangalawang katanungan. Kapatid, kaibigan, mababago lamang ang puso ng tao kung siya'y manunumbalik at magbabalik loob sa Diyos at magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang referensya po ay nasulat sa aklat ng Acts chapter 3 verse 14, verse 19. Ganito ang sinabi, repent then and turn to God so that your sins may wipe out. That time of refreshing may come from the Lord. So yung pong pagsisisi at pag turn on to God ang siya sa kanyang kasalanan at magpapahid sa kanyang kasalanan, yun po ang siyang may come the Lord. Yun po ang paraan para ang tao ay magkaroon ng pagbabago, magbabalik loob sa Diyos. Ang sabi naman po sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 26 ay nagsabi naman ng ganito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and given you a heart of flesh. So napakalinaw po na ang Diyos po ang nagbabago. Papalitan daw po ang ating pusong bato ng pusong laman. Yun po ang sabi sa Ezekiel 36 verse 26. At sabi pa, ang sabi sa kasabihan, do your part and God's do the rest. Gawin po natin ang ating bahagi at ang Diyos na po ang bahala sa atin para tayo ay mabago. Sino ang magbabago sa puso ng tao? Yan po yung pangatlong tanong. Ang banal na espiritu. Kapatid, kaibigan, sa tulong ng banal na espiritu, ang tao ay mababago. Ayon po yan sa aklat ng Titus chapter 3 verse 4 and 5. At nasulat po ang ganito, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan sa pagbabago sa pamamagitan ng banal na espiritu. So ang banal na espiritu ang nagbabago sa puso ng tao once na siya ay nagkaroon po ng kapanganakang espiritual. Yun po yung sagot. Sino ang nagbabago? Ang banal na espiritu po ang nagbabago sa tao once na siya ay nagkaroon ng kaugnayan at na-renew ang kanyang spiritual life, na reconnect sa Panginoon. Bakit kailangan magbago ang puso? Yan po yung pang-apat at panghuling tanong na bakit kailangan mabago ang puso. Kapatid, kaibigan, yan ang pang-apat na tanong. Kapatid, kaibigan, ako ay magbibigay ng 5 dahilan kung bakit kailangan mabago ang puso. Ang puso, narito ang 5 tanong. Una, dahilan kung bakit kailangan mabago ang puso. Ang puso ay mangdaraya sa lahat ng bagay. At iyan po ay sinabi sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 9. At ganito ang nasulat. The heart is deceitful above all things and
desperately wicked. Who can know? Ang puso daw po ay mangdaraya sa lahat ng bagay, at ang makasalanan, sino ang nakakaalam? So kailangan pong mabago ang puso dahil ang puso po ay mandaraya, makasalanan. Ayon po yun sa sinabi sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 9. Yan po yung unang dahilan kung bakit kailangan mabago ang puso. Pangalawang dahilan, ang Diyos kasi ay sa puso ng tao nakatingin. Kaya napakahalaga na ang puso ng tao ay mabago, sapagkat ang Diyos po ay sa puso tumitingin, hindi po sa panglabas na anyo at ng tao. Sa puso ng tao ay mabago. Ang sabi nga po kasi sa aklat ng unang Samuel chapter 16 verse 7 ay ganito, For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So ang tao raw po ay tumitingin sa panglabas na kaanyuan ng tao, datapot ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Kaya napakahalaga po ang puso ng tao ay mabago. Yun po yung pangalawang dahilan na kailangan talagang mabago ang puso, sapagkat ito po ang tinitingnan ng Diyos, ang puso ng tao. Pangatlong dahilan, sapagkat ang puso ay dinadaluyan ng buhay. Nasa puso po ang buhay. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 4 verse 23 ay ganito, Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ang verse na ito ay nangangahulugan ng puso ay siyang pinagmumula ng buhay and should be guarded above all this. Kaya ingatan po natin ang ating puso, sapagkat sa puso nakasalalay ang buhay. Yun po yung pang-apat na dahilan na bakit kailangan mabago ang puso. Pang-apat na dahilan, sapagkat ang ating puso ay ang sa atin ay magdadala sa tunay na kayamanan. Yan po ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 21, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan daw po ang ating kayamanan, doon naman ang ating puso. Kaya kung ang puso po natin ay nasa mga bagay na panglangit, nandoon pong ating kayamanan. So kailangan po talagang mabago ang puso, ang mga pananaw ng puso at ang mga hari ng mga puso. Kaya kailangan po talagang mabago, sapagkat sa puso mo po makikita kung paano mas pinapahalagahan ng tao ang kanyang buhay sa kayamanan bang panglupa o kayamanang nauukol para sa langit. At ang panglima at panghuling dahilan, ang Diyos ay siyang sumisiyasat sa ating mga puso. Kaya kailangan po talagang mabago ang puso, sapagkat ang Diyos po ang nagtitimbang, sumisiyasat sa puso ng tao. Yan po ay pinatunayan sa Proverbs chapter 16 verse 1 up to 3 na ganito ang sinabi, All the way of man are clean and innocent in his own eyes. Yan po ang sabi, But the Lord's way and examines the motive and intent of the heart and know the truth. Ang Diyos po ang nakatatarok at nakababasa ng puso at nalalaman niya ang katotohanan kung ano ang nilalaman ng puso ng tao. Kaya dapat po talagang mabago ang puso. Yan po mga kapatid ang 5 dahilan kung bakit kailangang mabago ang puso.
Kapatid kaibigan, bago ako magtapos sa paksang tinalakay, ay gusto kong bigyang din at isummarize ang tinalakay na topic sa gabang ito ayon sa mga katanungang ating tinalakay. Na ang una pong katanungan, kaya bang baguhin ng tao ang kanyang sarili, pati ang kanyang puso? Ang sagot po'y hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Tayo ay powerless. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Yan po yung tugon sa unang katanungan na kaya bang baguhin. Ang sagot po'y hindi. Ang pangalawang katanungan, paano mababago ang puso ng tao? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Kapag nagbalik loob po ang tao sa Diyos, diyan po kikilos ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at dito po magsisimula ang pagkaroon ng pagbabago ng puso ng tao. So doon po sa katanungan na pangalawa, na paano mababago ang puso ng tao, sa pamamagitan po ng pagbabalik loob sa Diyos, mababago ang puso ng tao. Kaya kung gusto po natin magbago ang ating mga puso, magbalik loob po tayo sa Diyos, sapagkat siya lamang ang makapagbabago sa ating puso. At yung pong pangatlong katanungan, sino ang magbabago ng puso ng tao? Ang banal na Espiritu po ang tutulong sa tao para mabago, para makapagbago sa kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ang magbabago sa puso ng tao. Once na nagkaroon siya ng kaugnayan sa Diyos, kikilos po ang banal na Espiritu para baguhin ang tao unti-unti sa kanyang buhay. At ang panghuling tanong, bakit kailangan mabago ang puso? Yun na nga po ang nabanggit po, na bakit kailangan mabago ang puso. Ang 5 dahilan po. Ang puso ay mandaraya at masama. Yan po, kailangan po talagang mabago. Yan po yung unang dahilan, sapagkat ang Diyos po ay tumitingin sa puso nating mga tao. Kaya po dapat talagang mabago, sapagkat ang daluyan ng buhay, ang ating puso. Ang ating puso ang daluyan ng ating buhay, sapagkat ang ating puso ay nagdadala sa atin ng tunay na kayamanan. Yan po yung kaapat na dahilan kung bakit kailangan mabago ang puso, sapagkat sa puso po nakasalalay kung paano ang tao ginagamit ang kanyang buhay. Kung tayo po ay may binagong puso, mas pinapahalagahan po natin ang mga bagay na nauukol para sa langit, sapagkat ang sabi po dun sa Mateo chapter 6 verse 21 ay saan na ba yun? Na aking binasa kanila lamang, kung nasaan daw po ang ating puso, doon naman ang ating kayamanan. At ang panglima at ang panghuling dahilan, ang Diyos ang sumisiyasat kung ano ang nilalaman ng ating puso. Kaya mahalaga po talagang mabago ang puso ng tao. Doon po sa tanong na bakit kailangan mabago, sapagkat ang Diyos po ang sumisiyasat sa puso ng tao. Siya po ang nakakatarok at nakakakita ng nilalaman ng puso ng tao. Kaya kailangan po talagang magkaroon ng pagbabago ang puso, sapagkat kung makikita po ng Diyos ang puso ng tao hindi kalugod-lugod sa Kanya, ay wala po tayong pwedeng mailihim at maitago sa Kanya. Sana kapatid, sa gabi ito ay nakatulong sa iyo ang topic sa gabi ito na pinamagatan ko na huwag piliting baguhin ang sarili, na sa huli hindi rin naman mangyayari. Totoo po yun kapatid, ayon sa ating mga tinalakay. Kung gusto po nating mabago ang ating mga sarili, una po nating gawin ay
balik loob tayo sa Diyos, magsisi sa ating kasalanan, magpailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makapamuhay tayo ng may mga pagbabago na naaayon sa mga palatuntunan at kalooban ng Panginoon. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa gabing ito. Pagpalaan, ingatan at proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang paghimlay at pagtulog upang bigyang kapahingaan ang pagod at pagal na katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.